Throwback, noong 2019, bineto ni Duterte ang 75.3 bilyong insertion. Balikan natin taong 2019 pa ito, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umabot sa 75.3 bilyong piso ang bineto o tinanggal ni Duterte sa nilagdaan niyang General Appropriations Act for 2019. Mula sa original na 3.757 trilyong piso, tinapyasan niya ito at naging 3.662 trilyong piso na lang. Ayon mismo sa Malacanang noon, yung 75.3 bilyon na yan ay last-minute insertions ng mga kongresista sa mababang kapulungan, na siningit sa budget ng DPWH. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo noon, hindi ito kasama sa priority projects ng administrasyon at may paglabag sa konstitusyon. Violative of the Constitution. Can you Because expound? they're not, you remember the decision of the Supreme Court? The decision of the Supreme Court was that if they are unprogrammed, then it violates the Constitution. Ang tanong, ito nga ba yung may tuturing na pork barrel? Sagot ng Malacanang, it's pork. They are in violation of the Constitution, whether you call it pork, or beef, or meat, or fish. Those provisions are violative of the basic charter. Sabi nga ni Duterte sa veto message niya, if you follow the Constitution, any deviation from the Constitution will not be approved by the President. Kaya hindi nakaporma, hindi nakapagnakaw ang mga kongresista noon, diretso veto. Bukod dyan, pati ilang programa ng NLRC, DOH, DTI, at Bureau of Immigration bineto rin niya para masigurong tama ang paggamit ng buwis ng tao. Kumpara mo ngayon sa panahon ni Marcos Jr. kabaliktaran, kung noon binibeto ang insertion, ngayon talamak ang insertion, trilyones ang pinag-uusapan, walang veto-veto, lusot lahat, kaya ang sigaw ng tao ngayon, puro insertion at pagnanakaw lang ang budget sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Noon, may presidente na marunong pumigil, ngayon, parang hinahayaan lang. Is the former speaker included in the list, sir? I don't think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-vice presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ikaw, klaseng tao, maging vice ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, Jackson, na may putok na ng baril. Pareho kami ni Aquino. Mahulog na ako. It's very dangerous, ambitious kasi. Kaya gusto ka agad vice-presidente. Gusto ito mag-presidente. Hoy, Pilipino, gumising kayo sa mga ito. Bakit ganun ito si Trillanes? Yun yung gagong nagwarawara dyan sa Makati. Kasi mag-revolt daw sila. Tapos sinira yung peninsula. Ninakaw lahat ng tinidor. Baso. Lahat ng inumin. Bago nag-surrender sa pulis. Ang makagago po tayo. Share, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan.
ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?